Coach Poy, ano-ano nga ba yung mga toxic Filipino culture? Ang dami niyan. Pero magandang tanong yan. Shaming, blaming, and criticizing. So isa yan sa mga toxic cultures na ginagawa natin. Ginagamit natin ang mga to upang magkaroon tayo ng control sa isang tao. Magawa nila yung mga gusto nating gawin. Pangalawa is para magkaroon tayo ng control sa environment o dun sa mga kalalabasan ng mga bagay-bagay. Shaming, pamamahiya. Pangit ka, pangit yan, bobo ka, mataba ka, maitim ka. Ito yung mga bagay na madalas nating sinasabi. Often pabiro para hindi masyadong masakit. Pero yung effect nun sa isang bata, masakit pa rin. Pangalawa, blaming, paninisi. Kasalanan mo to kaya nangyari to. Ikaw ang may sala. Bakit mo kasi ginawa yan? Ito yung mga may history ng trauma, toxic stress, at adversity. Tandaan natin na ang mga tao, they make the best decisions they can sa pang-araw-araw nilang buhay at any given moment. Kaya yun yung mga capacities na dapat natin i-bank at hindi yung mga pagkakamali na nagawa nila. Pangatlo, criticizing. Masyado tayong mapagpuna. Dahil sa ating mata, marahil hindi maganda yon mga ginagawa nila. Pero sa kanila, maaaring yun na yung the best nila. Ang criticizing ay nagkakaroon ng effect sa self-esteem at self-confidence ng isang tao dahil pinipigilan niya na mapuna, makriticize o magkamali. So ang nangyayari, hindi niya nagagawa ng maayos yung kanyang mga dapat gawin. Yun yung most common. Ganun pala yun. Ganun yun. Ako si Poy De Lara, ngayong Certified Trauma and Resilience Life Coach. Kung nais ninyong magtanong o may mga hinanaing kayo na gusto ninyong sagutin in a trauma-informed way, mag-comment lang kayo.